Malaki raw na itulo ng mga isinagawang cloud seeding itong mga nakalipas na araw. Katapos ng dalawang sortie, dagdagan tayo ng 0.90, almost 1 meter. Sa barangay Payata sa Quezon City, dama na ang resulta makalipas ang halos isang linggong tuyong gripo. Sa barangay Tatalo naman sa Quezon City, kung dati mahina ang tulo ng tubig, ngayon balik na raw sa normal. Ayon sa Maynilad, mula sa dating 117 barangay, 83 barangay na lang daw ngayon ang nakakaranas ng mahigit 18 oras na kawalan ng tubig. Mula naman sa dating 32 barangay na wala talagang tubig, 17 na lang daw ang tinuturing na severely affected. At ang kagandahan pang maituturing, maging ang mga residenteng nabiyayaan na ng paglakas ng tubig, natuto ng magtipid ng tubig. Kahit nung paghugas ako ng plato, yung pangalawang hugas hindi ko tinatapon para CR dahil malaking tipid yun. Dati kahit bukas, kahit na umaapaw, sige pa po. Pero ngayon nagtitipid na. Kaya nga mahina lang yung bukas ko yung tubig. Para hindi umapaw. At tila tamang desisyon dahil ayon sa Maynilad, di pa talaga ganap na normal ang supply ng tubig. Hanggat hindi normal ang ating nakukuhang supply allocation, hanggat hindi natin ito nababalik sa 2.4 billion, hindi natin manonormalize ang ating operation. So ngayon meron kaming mga 47 na water tankers na nag-iikot dun sa mga barangay na talagang walang nakukuhang supply. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Samantala, binabantayan ng Pag-asa ang isang namumuong sama ng panahon na posible raw maging bagyo. Namataan ang low pressure area, 170 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Nakapalob ito sa Intertropical Convergence Zone. Kaya ayon sa Pag-asa, asahan na ang mga pag-ulan sa Kalakang, Maynila sa mga susunod na araw. Posible rin daw ulanin ang kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa Lunes. Kanina, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila matapos bumuhos ang malakas na ulan. Posibleng maapektuhan naman ang mga isda at iba pang marine life sa karagatan ng Nasugbu, Batangas, kung saan tumapon ang kargang fossil coal ng isang barge na sumadsad doon. Sa underwater footage ng GMA News, makikita kung gaano kalabo ang tubig na apektado ng coal spill. Dahil dito, inaasahang bababa ang dissolved oxygen sa tubig. Lumalawak na rin ang lugar na apektado ng natapong fossil coal at lumalapit kasi ang coal sa Pampang at sa mga kilalang resort kaya pinangangambahang maapektuhan pati na ang turismo ng lalawigan. Kumuha ng water sample ng Philippine Coast Guard para isailalim sa pagsusuri. At sa ibang balita pa rin, kung si Mikey Arroyo pinayagan ng COMELEC na magbalik kamera bilang kinatawan ng Ang Galing Pinoy, nilaglag naman ng One Utak Party List Group ang kanilang nominasyon kay dating Energy Secretary Angelo Reyes. Katwiran ng grupo sa kanilang 3 pahinang petisyon sa COMELEC, walang indikasyon kung kailan mareresolba ang disqualification case laban kay Reyes. Nakabinbin pa rin sa COMELEC ang motion for reconsideration ukol sa naunang desisyon nitong nagbabasura sa petition for disqualification. Masyado na raw naantala ang kanilang pag-upo sa Kamara dahil sa kaso ni Reyes. Ipinalit ng One Utak ang kanilang 3rd nominee na si Homer Mercado. Nag-resign kasi sa grupo ang kanilang 2nd nominee na si Attorney Vigor Mendoza. At sama-sama natin saksihan, Paul the Octopus may bagong misyon. Gary Valenciano nakipaglaro sa mga batang apektado ng gulo sa Maguindanao. At ano nga pa inaasa ng ilang Pinoy sa kauna-unahang sona ni Pinoy? Balitang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Sama-sama natin pagiging saksi.